Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Hinabol ni Justin ang binatilyo papunta sa kakahuyang bahagi ng bayang iyon. Dito na biglang huminto ang binatilyo habang nagpapakita ang ilan pang mga binata mula sa loobang bahagi ng kakahuyan. Nakasuot lang ng ordinaryong damit ang mga ito, pero malinaw na makikita ang nakakatakot na itsura ng mga ito sa kanilang mga mukha. Kaya mahahalata na ang tatlong ito ay mga kilalang magnanakaw sa lugar na iyon. Pre, nagawa mo pa ring humabol sa amin para lang sa kakarampot na 100 tanso. Tumingin kay Justin ang binatang nagnakaw sa kanya para suminghal at dahan-dahang naglakad palapit dito. Si Adrian Lamar ang pinakakilalang magnanakaw sa bayang ito. Nasa tabi niya naman ang kanyang mga kasabwat sa ilang pagnanakaw. Nagpanik si Justin pero nagkunwari pa rin siyang tigasin nang makita niya ang mga kasama ni Adrian. Kung alam niyo pa ang mga ginagawa niyo, mas maiging ibalik niyo na sa akin ang pera ko. Dahil kung hindi ay sisiguruhin ko na magiging mahirap ang araw na ito para sa inyo. Nagmula siya sa isang kilala at respetadong pamilya sa Donghai City, kaya naging magalang sa kanya ang mga maliliit na magnanakaw sa Donghai City. Pero nagawa ng mga batang ito na pagnakawan siya. Buwisit, hinahamon mo ba ako? Haha, paano mo nagawang magpaka-arogante sa teritoryo ko? Mukhang gusto mo na ngang mamatay. Sipa ni Adrian habang sinasabi na, mga kapatid, kunin niyo siya. Pinagtulong-tulungan ng mga ito si Justin nang sabihin niyo ni Adrian na kung saan nagawa siya ng sipain ng iba habang ang iba naman ay walang tigil na sumuntok sa kanya. Hayop ka! Isang karangalan ang pagkuha namin ng 100 mula SIO. Hindi ka marunong maka-appreciate sa mga bagay-bagay. Bugbugin niyo siya hanggang mamatay. Tingnan natin kung hanggang saan ka aabutin. Tumama ang mga suntok na ginawa ng mga binata kay Justin na nagsisigaw sa sobrang sakit, kasi simula pa lang nito sa larangan ng cultivation, kaya hindi niya nagawang labanan ang mga magnanakaw na itong may mabababa ng level ng pagpapalakas. Walang tigil na nagsisigaw at nagpagulong-gulong si Justin sa lupa. Mas tumindi naman ng tumindi ang pambubugbog ni Adrian at ng kanyang mga kasama. Hindi nagtagal ay nabalot na ng dugo ang ulo ni Justin. Mga kuya, ibalik nyo na lang ang pera sa akin, parang awa nyo na. Hindi nagalit si Justin kay Adrian habang walang tigil na sumisigaw. Ano na lang ang mangyayari sa kanila ni Lily kung wala ang perang iyon? Magagawa niya itong tiisin, pero paano naman si Lily? Kaya kinakailangan niyang mabawi ang kanyang pera anuman ang mangyari. Buwisit ka! Nauntog ka ba habang papunta rito? Isang karangalan na mapagnakawan namin. Pero nagawa mo pa ring humiling na ibalik namin ito. Sermon ni Adrian habang sinisipa ni Justin. Nakadapang bumulagta si Justin na may nagingit-ngit na ngipin habang gumagapang papunta kay Adrian at sinasabing, nagmamakaawa ako sa iyo, kuya. Ibalik mo na ang perang iyon dahil katumbas na nito ang aking buhay. Nagmamakaawa ako sa inyo, pakiusap. Haha! Tingnan mo ang talunang ito, Adrian. Nakahanda siyang lunukin ang pride niya para sa 100. Tawa ng isa sa mga ito. Tumawa rin dito si Adrian at hinatak ang ulo ni Justin gamit ang buhok nito. Hoy talunan, wala na bang natitira pang dignidad sa katawan mo? Para kang asong nagmamakaawa sa akin, para sa 100 tanso, haha. Parang awa mo ma, kuya, ibalik mo na ito sa akin. Namula ang mga mata ni Justin habang walang tigil na nagmamakaawa kay Adrian. Sakali sila matutulog ni Lily mamayang gabi kung hindi niya mababawi ang perang iyon. Paano niya matitiis na makitang nagdurusa si Lily? Sige, ibabalik ko na ito. Tawa ni Adrian habang nanlolokong sinasabi na, paliliguan ka muna namin ng tubig pandilig bago ko ito ibalik sa'yo. Ano sa tingin mo? Maliligo ng tubig pandilig. Nagblangko ang isipan ni Justin dahil hindi niya alam kung ano ito, at dahil dito ay nagpapanik siyang tumango sa harapan ng tatlo. Sige, mga kuya. Gagawin ko ang lahat, ibalik niyo lang ang pera sa akin. Bago pa man matapos ang kanyang mga sinasabi, tumingin ang mga magnanakaw sa isa't isa bago buksan ang kanilang mga pantalon at magsimula sa paghihi kay Justin. Ikaw. Nagulat si Justin at hindi na nakapag-react bago pa man tamaan ng mga ihi ng tatlo. Tumawa naman ang mga magnanakaw at itinapon ang ninakaw nilang pera sa lupa. Haha!
Nakakita tayo ngayon ng isang mangmang na nakahandang gawin ang lahat para lang sa 100 tanso. Tawa ni Adrian habang umaalis kasama ng kanyang mga kaibigan. Oo, pinulot ni Justin ang pera at maingat itong nilagay sa kanyang pangitaas habang kusang tumutulo ang kanyang mga luha. Bilang isang anak mayaman, kailan ba siya nakaranas ng ganitong klase ng kahihiyan? Mabuti na lang at naibalik na rin sa kanya ng mga ito ang pera. At least ay magagawang kumain at matulog ng komportable ni Lily mamayang gabi. Inubad ni Justin ang basa niyang jacket, pinunasan ang dugo sa kanyang katawan at bumalik sa bayan para hanapin si Lily. Sa kabilang banda ng World Universe. Sa Donghai City First Hospital. Kasalukuyang nakahiga sa isang kama ng patient ward si Chester, na nabalot ng mga bandage na sumipsip sa dugong lumalabas sa kanyang katawan. Nitong mga nakaraang araw ay nagkaroon ng matinding sagupaan ang Eternal Life Palace at MEI sect na umabot ng 1 araw at 1 gabi. Kahit na maraming taga-Emil ang nasugatan ng husto sa labang iyon, mas matindi pa rin ang tinamong pinsala rito ng Eternal Life Palace. Hindi rin nakatulong ang mas maraming bilang ng mga taga-Eternal Life Palace dahil sa tindi ng lakas na tinatanglay ng sect master ng MEI na si Aurora Hansen. Dito na siya ipinadala sa Donghai City First Hospital na may advanced na kakayahan pagdating sa medisina. Kahit na hindi nila magagawang gumamot ng internal injuries, bihasa naman ang mga ito sa paggamot ng mga external injuries. Sa mga sandaling iyon, naging kalmado si Chester, habang ngumingiti kay Shelley Sullivan na abala sa pag-aalaga sa kanya. Naging abala ang Chief of Staff na si Shelley sa pag-aalaga sa kanya nitong nakalipas na 2 araw sa ospital, kaya nagpapasalamat dito ng husto si Chester. Hindi maiwasang sabihin ni Chester na, hindi mo na kailangan pang gawin yan, Shelley. Hayaan mo na ang mga nurse na magayo sa bandage at pagpapalit sa mga gamot ko. Nagawa mo na akong alagaan nitong nakalipas na 2 araw kaya dapat lang na magpahinga ka naman. Bahagya namang ngumiti si Shelley at iniling ang kanyang ulo. Wala lang ito. Kinakapatid ka ni Daryl kaya hindi mo na kailangan pang gumalang sa akin. Kumalat na sa buong Donghai City ang tungkol sa sumpaan ni Daryl, Chester at Dax kaya natural lang na malaman din ito ni Shelley. Tumawa naman si Chester habang nakatinging sinasabi kay Shelley na, kung ganoon ay dahil pala ito kay Daryl. Kasabay nito ang pagtingin ni Chester sa katawan ni Shelley, inaamin niya sa kanyang sarili na masyadong kahanga-hanga si Shelley. Hindi lang siya nagkaroon ng magandang mukha at katawan, dahil nagawa rin itong maging maingat at maalaga sa kanya. Dito na biglang na-curious si Chester at nagtanong ng, Shelley, ano nga ba ang relasyon mo sa kinakapatid ko? Natural na magtataka siya rito matapos siyang alagaan ng husto ni Shelley nang dahil lang sa pagiging kinakapatid nila Daryl. Bahagyang namula si Shelley nang mapansin ang mga tinging ginagawa ni Chester, bago mahinhing sumagot ng, huwag mo nang mag-isip ng husto tungkol sa bagay na ito, Kuya Chester. Dahil kami ni Daryl ay magkaibigan lang. Hindi siya magiging chief of staff sa ospital na ito kung hindi dahil kay Daryl kaya hinding-hindi niya makakalimutan ang kabaitang ipinakita nito sa kanya. Tinawanan ito ni Chester at magpapatuloy na sana sa pagtatanong nang biglang bumukas ng malakas ang pinto. Dad. Sinundan niya ang tunog na ito at nakita ang nakatayo sa pintong si Dax na may namumulang mga mata. Dax, ikaw. Tingin ni Chester sa kanya. Nakasara ng husto ang mga kamao ni Dax habang emosyonal na sinasabing, Chester, itinuturing mo ba talaga ako bilang iyong kapatid? Nanginig ng husto si Dax habang namamaos na nagsasalita kay Chester. Dax, ano ang nangyari? Bago magtanong ay natigilan si Chester habang tumitingin sa kinakapatid niyang si Dax. Itinuturing mo pa rin ba akong kapatid mo, Chester? Sigaw ng namamaos na si Dax habang patulo ang luha sa kanyang mga mata. Bakit hindi mo sinabi sa akin na pinamunuan mo ang buong Eternal Life Palace sect para atakihin ang MEI sect? Hindi ko pa malalaman ang tungkol dito kung hindi lang nag-report sa akin ang mga tauhan ko. Akala ko ba ay nagkasundo tayo na sasaluhin ng lahat ang problema ng isa? Nakarating kay Dax ang balita ng pakikipaglaban ni Chester sa MEI sect na kung saan ay natalo sila ng mga taga-MEI. At dahil din dito ay nasugatan siya ng husto, kaya napilitan siyang dalhin ng kanyang mga tauhan sa Donghai City First Hospital. Nagulat at nagalit si Dax nang matanggap niya ang balitang ito, kaya agad siyang nagpunta rito noong matanggap niya ang balita.
Hindi na niya napigilan pa ang nararamdaman niyang frustration nang pumasok siya sa ward at makita ang sugatang katawan ni Chester na nakabalot sa bandage na parang isang dumpling. Namaga ang ilong ni Chester dahil sa pagkaantig nang marinig niya ang mga sigaw ni Dax. Dax, nanumpa tayong tatlo ni na Daryl na magiging magkapatid habang buhay. Nagawa na nga nating lumaban noon sa mga sundalo ng New World na nakaapekto ng husto sa iyong Flower Mountain. Kaya paano pa kita hihilahin sa gulo namin ng Imisect? At nasa gitna pa rin ng pagpapagaling ang iyong mga kapatid hanggang sa mga oras na ito. Kaya ano ang magagawa ng mga ito sa sandaling ikaw naman ang masugatan ng malubha? Sino na ang mag-aalaga sa kanila? Pinunasan ni Dax ang kanyang mga luha nang marinig niya iyon, pero hindi pa rin niya naiwasang manermon kay Chester, huwag ka nang magdahilan pa. Hindi lang ikaw ang dapat na magdala ng hinanakit sa pagkamatay ng iyong asawa. Nandoon din kami ni Daryl noong mangyari iyon, sinisisi rin namin ni Daryl ang aming mga sarili, dahil hindi namin nagawang maprotektahan si Adina kung gusto mo talagang malaman kung ano ang bagay na dinadamdam namin mula sa pangyayaring iyon. Dito na nagpakita ng pagkainis ang mukha ni Dax, kahit na anong mangyari, mali pa rin ang ginawa mong ito. Sige na, sige na. Kasalanan ko na ang bagay na ito. Hindi na malaman ni Chester kung maiiyak ba siya o tatawa sa nakikita niyang ginagawa ni Dax, kaya tumawa na lang siya at tumango rito. Dapat lang, ngiti ni Dax, naglakad ito palapit, mahinang sinuntok ang balikat ni Chester, at mahiwalang naglabas ng 2 bot ng white wine. O eto, uminom ka naman, Chester. Haha! Hayop ka talaga! Gusto mo pa rin makipagpaliksahan sa akin ng pag-inom kahit na nandito ako sa ospital ngayon. Nahihilom tayo ni Chester. Oh. Huwag mo na akong ituring na kuya kung hindi kita magagawang pabagsakin sa inuman. Wow, at nagawa mo pa talagang magyabang. Uminom na tayo. Kumuha si Dax ng 2 upuan bago maglabas ng isang lata ng mga mani at ilang mga snack mula sa kanyang bulsa. Binuksan ni Chester ang bote ng wine at inom na sana nang mabilis silang lapitan ni Shelly para kunin ang boteng hawak ni Chester. Wala ka na ba sa sarili mo? Hindi ka pwedeng uminom. Padyak ni Shelly sa kanyang paa. Ilang taon na siyang nasa larangan ng medisina pero ito ang unang beses niyang makakita na magtangkang uminom ang isang taong nagtamo ng nasa 100 saksak. Hindi ito maaari. Pagkatapos tingnan ni Dax ang si Shelly ng isang sandali, agad itong napatanong ng, ito ba, ang bago kong hipag? Hindi nakasuot ng kanyang doctor's coat si Shelly, at sa halip ay makikita itong nakasuot ng isang pangitaas na shirt at isang maiksing palda. Hindi ako ang hipag mo. Nakaramdam siya ng mga paro-paro sa kanyang tiyan at agad na namula nang marinig ang tanong ni Dax. Agad namang naging awkward si Chester habang sinasagot si Dax ng, hayop ka, huwag ka ngang magsalita ng kung ano-ano. Siya si Shelly, ang chief of staff dito. Buisit ka. Dapat lang namumugan mo ng sabon ang madumi mong bibig. Napapahiyang tumawa naman dito si Dax habang napapakamot sa kanyang ulo at sinasabing, Dear Shelly, maaari mo bang ibigay ang wine kay Chester? Matibay na ang katawan nito kaya hindi makakaapekto sa kanya ang pag-inom ng kaunting alkohol. Tama siya rito dahil isa na ngang martial saint si Chester. Hindi na seryoso para sa kanya ang mga injuries na malubha para sa isang pangkaraniwang tao, kaya inaasahang gagaling na ito sa tinamo niyang mga sugat sa loob ng 2 araw. Pero nagmamatigas pa ring sumagot si Shelly ng, hindi po pwedeng uminom si Chester ngayon. Mamakikipag-inuman pa ako sa kanya kung magaling na ang kanyang katawan, pero hindi pa pwede ngayon. At pagkatapos ay kinuha rin ni Shelly ang hawak na bote ng wine ni Dax at mabilis na umalis sa ward. Grabe ka Chester. Mukhang iniingatan ka nga talaga ni Hipag. Tawa ni Dax. Narinig naman ng nasa pintong si Shelly ang mga sinabi ni Dax at mas lalong namula. Isa-isang malapad na daanan sa Great East, isang karwahe ang makikitang tumatakbo ng dahan-dahan. Kasalukuyang nag-uusap at nagtatawanan sina Daryl at Jewel sa loob ng karwaheng ito. Gumamit sila ng sasakyan noon, pero hindi nagtagal ay naubusan na rin ito ng gasolin, kaya agad na tumawag si Daryl ng isang karwahe. Namangha silang dalawa sa mga nadadaanan nilang tanawin, habang kinakantahan naman ni Jewel si Daryl sa sandaling mainip silang dalawa. Naging maganda ang paglalakbay na ito para kay Daryl at Jewel. Palapit na sila ng palapit sa isang malaking syudad na nasa kanilang harapan.
Makikita naman mula sa malayo ang nagagandahang mga bulaklak na may iba't ibang mga kulay sa magkabilang gilid ng gate papasok sa city. Nandito na tayo sa Hibiscus City. Nasasabik na sinabi ni Jewel nang makita niya ang gate ng city. Hibiscus City. Bulong ni Daryl sa kanyang sarili. Tumawa naman si Jewel at sinabing, ang pangalan ng Hibiscus City ay nagmula sa iba't ibang species ng hibiscus na tumutubo sa paligid ng city. Ang mga main altar ng Jade Sect at 100 Tower Valley ay makikita sa layong ilang kilometro mula sa Hibiscus City. Tanging mga babaeng disipulo lang ang tinatanggap ng mga sektang ito. Tumawa naman si Daryl at sumagot ng, magpalipas tayo ng gabi sa Hibiscus City kung ganoon. Bukas na natin ipagpatuloy ang ating paglalakbay. Sige po. Sigaw ng tuwang-tuwa na si Jewel. Nagpunta noon si Jewel sa Hibiscus City bilang isang pagala-galang pulubi. Pero ngayon ay magagawa na rin niyang lasapin ang tanawin at mag-enjoy sa city na ito. Pumasok ang karwahe sa Hibiscus City habang nag-uusap ang dalawa. Napuno ng buhay ang city dahil sa dami ng mga nagtitinda sa bangketa. Ang ilan sa mga ito ay nagtinda ng mga cosmetic products, habang ang iba naman ay nagtinda ng mga candy. Mayroon ding isang monkey circus show at talk show sa city na ito. Tuwang-tuwa si Jewel habang hinihila niya si Daryl sa mga kalye ng city habang hawak ang isang candy sa isang kamay at cotton candy sa kabila. Sa kabilang banda ng New World, mayroong isang daanan sa gilid ng bundok papunta sa palasyo na nilakaran ng dalawang tahimik na imahe ng tao. Ang dalawang ito ay walang iba kundi sina Justin at Lily. Tirik na sumikat ang araw na sinabayan ng mahina at komportableng ihip ng hangin. Pero malinaw na makikita ang depressed na mukha ni Justin sa mga sandaling ito. Nitong nakaraan ay nagawa siyang bugbugin ng husto ng mga magnanakaw bago ihian ng mga ito. Mabuti na lang at nagawa niyang mabawi ang ninakaw na pera sa kanya, makahanap ng hotel at makapag-book ng magandang kwarto para kay Lily noong gabing iyon bago kumuha ng isang mas maliit na kwarto para sa kanyang sarili para makatipid. At pagkatapos ay nagpatuloy na ang dalawa sa kanilang paglalakbay kinabukasan. Natuto na rin ng mahalagang leksyon si Justin mula sa nangyari kaya agad niyang ipinasok ang lalagyan niya ng pera sa kanyang damit para madepensahan ito sa sinumang magnanais na kumuha rito. Hindi nagtagal ay napagod na ang dalawa sa paglalakad sa matarik na daan paakyat sa bundok. Kaya nagtingin-tingin sila sa kanilang paligid at nakakita ng isang inn sa paanan ng isang burol na hindi kalayuan sa kanila. Isa itong maliit na inn na mayroong maliit na karatula sa pinto. Isang tent din na may ilang mga upuan at lamesa ang makikitang nakatayo sa harapan nito. Pumunta na tayo roon at magpahinga, Lily. Pwede tayong dumaan muna roon para uminom ng tsaa bago magpatuloy sa ating paglalakad, masayang sinabi ni Justin habang nakangiti kay Lily. Pagod at uhaw na ang dalawa matapos ang napakahaba nilang paglalakad. Kaya agad na gumaan ang pakiramdam nila nang maisip ang pag-inom sa isang tasa ng mainit na tsaa sa inn na yon. Sige. Dahan-dahan namang tumango ang pagod na ring si Lily matapos maglakad at magpawis ng kaunti. Nakaramdam ng sakit sa kanyang puso si Justin habang sinasabi na, malayo-layo pa tayo sa inn, Lily. Kaya bakit di ka na lang kaya sumakay sa likuran ko papunta roon? At pagkatapos ay agad na nag-squat si Justin sa harapan ni Lily. Hindi. Hindi ito tama. Mahinang sagot ni Lily. Lily, wala namang mali ang pagbuhat ko sa iyo ngayong nakikita ko na hindi mo na kaya pang maglakad. Nasasabik na sinabi ni Justin. Oo. Okay lang ako. Kaya ko pang maglakad. Bahagyang ngumiti si Lily bago maglakad ng mabagal paabante. Isang lalaki lang ang tatanggapin niya sa buong buhay niya at iyon ay walang iba kundi si Daryl. Kaya paano niya hahayaang buhatin siya ni Justin? Nagbuntong hininga si Justin bago siya nito habulin. Pagkatapos ng ilang sandali ay nakarating na rin sila sa inn. Habang nasa entrance, ay agad na humawak si Justin sa isang saber na nakasukbit sa kanyang baiwang. Narealize niya sa nangyaring pambubugbog sa kanya ng mga magnanakaw kahapon na, maaapi ka ng mga ito sa sandaling mapansin nila na wala kang kalaban-laban. Kaya gumastos siya ng 20 pirasong tanso para mabili ang isang saber, at magkunwari na isang taong may napakatinding lakas, dito niya lang magagawang palayuin ang mga magnanakaw na makakakita sa kanila. Habang nasa entrance,
Tiningnan ni Justin ang paligid at napansin ang ilang mga customer ng inn na kung saan ilan sa mga ito ay mukhang mga magnanakaw. At pagkatapos ay nakahinga na rin siya ng maluwag bago umupo sa loob nito. Dito na siya umorder ng 2 mangkok ng noodles at kaunting tsaa. Medyo marumi ang lamesa natin. Pupunasan ko lang ito. Ginamit niya ang kanyang manggas para punasan ang lamesa at upuan ni Lily. Kahit na naging mahirap ang kanilang paglalakbay, nagawa pa rin niyang alagaan si Lily. Sa loob ng 15 minuto ay nagawa ng maiserve sa kanila ang noodles at tsaa na kanilang inorder. Dito nang umiti si Justin habang sinasabi na, mabuti na lang at nakita tayo ng isang inn sa gitna ng kawalan, Kili. Dalian na nating kumain nang makapaglakad na ulit tayo. Magbubuk tayo sa pinakamagandang hotel sa sandaling makarating tayo sa city. Bahagyang tumango naman dito si Lily. Para sa kanyang sarili, okay lang na makaranas siya ng ganitong klase ng hirap, dahil ang importante ay ang pagkahanap niya kay Daryl sa lalong madaling panahon. Boss? Halika rito! Sumigaw ang isa sa mga customer sa mga sandaling ito, habang papalapit sa inn ang ilang taong may mga bitbit na espada at saber na nagmula sa malayong lugar. Ang mga taong ito ay malinaw na kabilang sa larangan ng martial arts. Agad na umupo ang grupong ito sa tabi ni Lily at Justin nang makapasok ang mga ito sa tent. Nagmukhang nakakatakot ang leader nitong may 5-inch na habang peklat sa kanyang mukha. Siya ay walang iba kundi si Odin Zmilan, isang kilalang bandido. Umupo si Odin at ang kanyang mga tauhan bago hampasin ang lamesa at sumigaw ng, dalhin niyo sa amin ang pinakamasarap niyong wine at karne. Buwisit! Napagod ako sa haba ng paglalakad natin. Mabilis namang lumabas ang mayari para iserve ang order ng mga ito sa takot na baka mabastos niya ang mga bandido. Nanginig naman si Justin nang makita ang eksenang ito kaya hindi na nito nagawa pang itaas ang kanyang ulo. Niyuko niya lang ang kanyang ulo at mabilis na inubos ang kanyang noodles bago umalis. Hindi pa rin naaalis ang trauma na kanyang naranasan mula sa pambubugbog sa kanya ng mga magnanakaw kahapon kaya agad niyang naramdaman na hindi nila dapat bastusin ang mga lalaking ito. Sa loob ng ilang saglit pagkatapos niyang maubos ang kanyang noodles, ay dali-dali na siyang tumayo para magbayad ng kanilang kinain at umalis. Habang si Lily naman ay muntik ng madapa matapos mapatid sa isang maliit na bato. Dito na siya nawala ng balance, habang naglalakad sa kasunod nilang lamesa, at bumagsak papunta kay Odin. Buwisit. Nagulat dito si Justin kaya agad siyang umiti, bago humingi ng tawad sa mga ito, pasensya ka na. Isang aksidente lang ang nangyari. Siya ang bumagsak sa akin, at hindi ikaw. Kaya bakit ikaw ang nagsasalita sa harapan ko? Tumabi ka nga. Nanlalamig na sinermona ni Odin si Justin. At pagkatapos ay biglang nagliwanag ang kanyang mga mata nang tumama ang mga ito kay Lily. Ang ganda. Napakaganda. Sino nga ba ang mag-aakala na makakita siya rito ng isang halos perpekto sa gandang babae? Pagod pa rin si Lily mula sa paglalakas noong mga sandaling yon, kaya nakakaramdam pa rin siya ng kaunting panghihina. Pero hindi pa rin ito naging sapat para maalis ang tanglay niyang kagandahan. At sa mga sumunod na sandali ay agad nang hinawakan ni Odin ang kamay ni Lily para tingnan ito ng malapitan, bago ngumiti at sabihin, mukhang itinadhana talaga tayo sa isa't isa noong bumagsak ka sa akin, magandang binibini. Patatawarin kita sa sandaling uminom ka ng kasama ko rito. Haha! Grabe, kuya. Sinuswerte ka talaga ngayong araw. Tukso ng ilang mga lalaki na nasa tabi ni Odin, natural lang ang ganitong asal para sa kanilang mga bandido na sanay sa paggawa ng masama. Nagalit at nanginig dito si Lily, pero mahigpit ang ginagawang pagkakahawak sa kanya ni Odin. Mangyak-ngiyak na siya nang sabihin niyang, pakawalan mo ako. Agad namang nagpanik si Justin dito, kaya mabilis niyang nilapitan si Odin bago sabihin na, ano ang ginagawa mo? Huwag mo siyang hawakan. Dito na niya binunot ang sukbit niyang saber at sinabing, hayaan mong sabihin ko sa iyo na isa ako sa mga tagasunod ng Hall of Swords. Kaya huwag na huwag mo akong babanggain. Sa mga sandaling ito, ninerbyos ng husto si Justin dahil isa lang kasinungalingan ang pagiging miyembro niya ng Hall of Swords para takutin ang mga ito. Hall of Swords. Natigilan si Odin bago magsimulang mga sarnang, anong Hall of Swords? Ilang taon na akong nagpapaikot-ikot pero hindi ko pa naririnig ang pangalang iyon . Tinatakot mo ba akong hayop ka? Slap!
Itinaas ni Odin ang kanyang kamay at malakas hinampas ang saber ni Justin. Sa sandaling iyon ay nakaramdam si Justin ng isang napakalakas na enerhiya mula kay Odin, kaya agad siyang napaatras ng ilang beses matapos mawala ng balance. Haha! Tumawa rito ang mga bandido. Akala ko pa naman malakas ang isang ito. Pero isa lang pala siyang talunan. Haha! Nagawa pa niyang humawak ng saber at magkunwari, sino ang niloko ng isang ito? Sunod-sunod nilang inasar at nilait si Justin. Agad namang nabahala at nagalit dito si Justin dahil sa sobrang kahihiyan na kanyang naramdaman. Nakaramdam ng panganib si Justin sa pagdating ng mga bandidong iyon, kaya pinilit niyang umalis doon kasama si Lily sa lalong madaling panahon. Pero sino nga ba ang mag-aakala na ganito pa rin ang kahihinatnan ng mga nangyari? Hayop ka, umalis ka na habang maganda pa ang mood ko. Tawa ni Odin, dito na niya binunot ang kanyang saber, at itinutok sa mukha ni Justin. Wala akong pakialam sa isang katulad mo. Iwanan mo ang kasama mong babae rito, at umalis ka na sa pagmumukha ko. Nakangiti namang tiningnan ni Odin si Lily, bago niya ito hawakan sa baiwang. Ikaw, pakawalan mo ako. Pakawalan mo na ako. Nagpupumiglas na sinabi ni Lily, pero paano nga ba siya makakawala rito? Isa lang siyang babae sa bandang huli. Agad na namula ang mga mata ni Justin habang sumisigaw at sumusugod papunta kay Odin. Kahit na malagay pa sa panganib ang kanyang buhay, lalaban pa rin sa mga ito si Justin dahil hindi niya hahayaan na may mangyaring hindi maganda kay Lily. Ito lang ang nag-iisang bagay na pumasok sa kanyang isipan. That. Pero bago pa man siya makasugod ay ngumiti na si Odin, habang hinahawakan ng mahigpit sa kwelyo si Justin at sinusuntok ng 2 beses. Sapat na ang 2 suntok para magdugo ng husto ang ilong ni Justin. Hindi ba't disipulo ka ng Hall of Swords, hayop ka? Sigaw ni Odin habang muling sinusuntok si Justin. Mas tumitindi ang mga suntok na ginagawa nito habang tumataga. Kaya sa loob ng isang iglap ay nalagay sa alanganin ang kalagayan ng malapit nang mawalan ng malay na si Justin habang parang putik na bumabagsak sa sahig at hindi na halos makatayo sa kanyang kinabagsakan. Hayop na talunang ito. Sunipa at dinuraan ni Odin si Justin bago nakangiting tumingin kay Lily habang hawak niya ito sa baiwang. Oy ganda, bakit di mo na lang kaya ako halikan bilang paghingi ng tawad sa ginawa mong pagbangga sa akin? Ano sa tingin mo? Dito na tumingkayad si Odin. Sa mga sandaling ito, hindi na alam ni Justin kung saan pa niya nakuha ang natitira niyang lakas para hatakin ang laylayan ng pantalon ni Odin. Parang awa mo na kuya. Huwag mo siyang hahawakan. Nagmamakaawa ako sayo. Hindi niya sinasadyang mabangga ka kaya ako na ang humihingi sayo ng tawad. Kung hindi pa rin ito sapat, suntukin mo pa ako. Parang awa mo na kuya, huwag mo na siyang hawakan. Pakiusap, pakiusap. Lumayo ka nga sa akin. Huwag mo akong istorbohin. Dito na sinipa palayo ni Odin si Justin. Nagmamakaawa ako sayo, kuya. Nagmamakaawa po talaga ako sayo, pakiusap. Punong-puno na ng dugo ang mukha ni Justin habang sumisigaw ng malakas. Hindi niya sinasadyang bumangga sa inyo. Suntukin mo na lang ako kung galit ka pa rin sa amin. Huwag mo lang po siyang hahawakan. Naantig naman si Lily sa mga binanggit na salita ni Justin at kasalukuyang hindi na rin mapakali matapos makita kung gaano katindi ang bugbog na tinamo nito. TSK, TSK. Nakangiting tumingin si Odin kay Justin at sinabing, hindi ko naman alam na may kakayahan palang magmahal ng todo ang isang talunan na kagaya mo. Haha! Sige, hindi ko siya hahawakan kung magagawa mong gumapang papunta rito. Dito na itinaas ni Odin ang isa sa kanyang mga paa at ipinatong ito sa katabi niyang upuan. At pagkatapos ay itinuro niya ang puwang na nasa pagitan ng kanyang mga binti. Haha! Napakagandang palabas nito. Gumapang ka papunta rito, hayop ka. Pakakawalan siya ni Odin sa sandaling gumapang siya sa ilalim nito. Haha! Sumigaw ang mga bandido habang interesado namang nanonood ang iba pang mga natitirang customer sa inn. Naging tensyonado ang mukha ni Justin habang sinasabi na, Kuya, nagmamakaawa ako sa iyo na huwag mo na kaming pahirapan. Hayop ka! Sipa ni Odin kay Justin. Binigyan na kita ng pagkakataon matapos kong makita ang malalim mong pagtingin sa babaeng ito. Kaya tatanungin kita sa huling pagkakataon, gagapang ka ba o hindi?
Dito na hinatak ni Odin ang wrist ni Lily at umakmang hahalikan ito. Gagapang na ako, kuya. Nabulunan ng mangyak-ngiyak na si Justin habang sumisigaw sa sobrang panik. Dito na siya lumuhod at nagngingit-ngit na gumapang sa ilalim ni Odin. Haha! Gumapang talaga siya sa ilalim. Haha! Parang isang mangmang. Haha! Nanginig si Justin sa tindi ng panglalait na kanyang natanggap mula sa mga bandido. Kaya pagkatapos niyang gumapang ay nanghihina siyang tumayo habang nakakaramdam ng matinding sakit sa kanyang puso. Itinapon na niya ang kanyang dignidad, pride at ego para kay Lily. Kuya, pakawalan mo na siya. Kasalukuyan ng lumuluha sa mga sandaling ito si Justin. Malinaw na makikita ang paghalo ng dugo sa mga tumutulong luha sa kanyang pisngi. Hayop ka! Iniisip mo bang pakakawalan ko siya ng dahil lang sa paggapang na ginawa mo? Haha! Iniisip mo bang papakawalan ko ang isang ito ngayong hindi na naaalis ang mga mata ko sa kanya? Haha! Muling sinipa ni Odin ang dibdib ni Justin. Thud. Nang tumama ang sipang iyon kay Justin, agad siyang nakaramdam ng matinding sakit sa kanyang dibdib bago sumigaw ng malakas at tumalsik ng ilang metro mula sa kanyang pwesto at malakas na bumagsak sa isang lamesa na siyang ikinasira nito. Mayroong isang customer na nakaupo sa lamsang iyon. Nasa kanyang 30 na ang lalaking ito na nakasuot ng isang itim na coat. Habang makikita naman sa kanyang noo ang isang marka ng hugis crescent na buwan. Sumimangot ang nakaitim na lalaki habang kumakalat ang kanyang mga kinakain bago nalalamig na sabihing, hindi man lang ako makakain ng maayos. Magsyalis kayong lahat dito. Dahan-dahan siyang tumayo at tumingin kay Odin at sa kanyang mga tauhan gamit ang parang kuryente niyang mga mata. Buzz! Dito na siya naglabas ng isang napakalakas na aura. Agad na naramdaman ng mga tao sa loob ng inn ang pagsasara ng kanilang mga lalamunan. Masyadong malakas ang aurang nilabas ng nakaitim na lalaking ito na umabot sa punto na kung saan ay hindi na sila halos makahinga. Mas pinatindi pa ito ng mga tingin na ginagawa ng nakakatakot niyang mga mata. Dito na biglang napatingin sa lalaki si Odin at napapigil hininga sa kanyang kinatatayuan. Napakalakas! Napakalakas na aurang nilabas ng lalaking ito. Nakita ng isa sa mga tauhan ni Odin ang marka ng hugis crescent na buwan sa noo ng nakaitim na lalaki bago sabihing, ikaw ba ang deputy head ng incandescent sect na si Mateo Hanson? Ang incandescent sect ay isa sa pinakamalalakas na mga sekta sa buong New World. Ang mga disipulo ng incandescent sect ay kalat sa buong New World. Nagtatanglay din ang mga ito, napakatinding lakas. Habang si Mateo Hanson na nakatayo sa kanilang harapan, ay walang iba kundi ang deputy head ng incandescent sect na mas mababa ng isa sa sect master at mas mataas sa libo-libong tagasunod ng kanilang sekta. Sinasabi sa mga alamat na bihasa si Mateo Hanson sa larangan ng martial arts at nagkaroon ng hugis crescent muon na marka sa kanyang noo mula pagkapanganak. Pareho rin siyang tapat at masama na may rebellious at hindi mapipigilang pasensya. Wala rin siyang ipinapakita na kahit kaunting awa kaya ang sinumang bumangga sa kanya ay siguradong hindi nasisikatan ng araw. Mayroong usap-usapan na hindi raw sinasadyang mabastos ng sect master ng White Cloud si Mateo na bumali sa braso ng 8,000 mga disipulo ng White Cloud sect. Agad na nagulat sa balitang ito ang buong larangan ng martial arts. Tinatawag siya ng mga tao sa New World bilang Evil Samaritan. Sinasabi rin sa mga alamat na mas pinipili raw ni Mateo na maglibot sa mga bundok at ilog ng maigsa. Pero walang sinuman ang nagakala na makikita nila ito rito. Agad na natakot para sa kanilang buhay sina Odin at ang kanyang mga tauhan. Malakas na tumulo ang pawis sa kanilang mga ulo. Ang lahat ng umistorbo sa akin ay hindi ko mapapatawad. Patayin na lang niyo ang inyong mga sarili, walang pag-aalinlangang sinabi ni Mateo, habang nanalamig na tumitingin kay Odin at sa kanyang mga tauhan. Nagtinginan naman sa kanilang narinig sina Odin at ang kanyang mga tauhan, habang magkasabay na nakakaramdam ng takot at gulat sa harap ni Mateo. Kinakailangan nilang patayin ang kanilang mga sarili ng dahil lang sa pagsira sa pagkain nito. Napalunok ng husto si Odin, habang buong pasensya, at buong galang na sinasabing, Master Hanson, babayaran ko na lang po ang mga kinain nyo. Nababahala na sa mga sandaling ito si Odin. Hindi naman nagbago ang itsura ni Mateo, habang kalmadong sinasabi na, ito na ang huling beses na magsasalita ako.
Patayin niyo na lang ang mga sarili niyo. Namawis ng husto rito si Odin, pero napagdesisyonan pa rin niyang magmatigas at sumigaw ng, Mateo Hanson. Nagawa ko lang na gumalang sa'yo, dahil ikaw ang deputy head ng incandescent sect. Pero sumusobra ka na. Iniisip mo bang natatakot kami sa'yo? Naistorbo lang namin ang pagkain mo kaya bakit namin papatayin ang aming mga sarili? Buzz! Sa gitna rin ng mga sandaling iyong dahang itinaas ni Mateo ang kanyang kamay habang nabubuo ang isang bola ng apoy na kulay fuchsia sa loob nito. Kabasay nito ang pagbaba ng hanging dumadaloy sa loob ng inin, dahil sa unti-unting paginit ng temperatura sa paligid nito. At pagkatapos ay pangkaraniwan niyang itinaas ang kanyang braso, at ibinato ang bola ng apoy kay Odin, at sa kanyang mga tauhan. Pero kahit na pangkaraniwan lang ang bagay na ito para kay Hanson, nanginig pa rin sa takot ang mga nanonood na tao sa kanyang paligid. Buzz! Nagsisigaw sa sakit si Odin, at ang kanyang mga tauhan, habang nasusunog sa apoy ang kanilang mga katawan. Naging malakas at mabilis ang kanilang mga sigaw bago unti-unting mawala kasabay ng pagiging abo ng kanilang mga katawan. Nagulat ang lahat ng tao sa eksena na kanilang nasaksihan, kaya walang nasabi na kahit ano ang mga ito. Dito nabalot ng katahimikan ang loob ng inn. Mga talunan, nanlalamig na sinabi ni Mateo bago magbato ng isang pilak sa mayari ng inn at umalis. Agad na nagngit-ngit ang mga ngipin ni Justin habang mabilis na tumatayo para sundan ito. Dito na biglang napatigil sa Mateo sa kanyang paglalakad bago nanlalamig na tumingin sa kanyang likuran at kay Justin. Bakit mo ako sinusundan? Dito na niya tiningnan si Lily na nasa likuran ni Justin. Napakaganda ng babaeng ito. Para siyang isang anghel na bumaba mula sa langit sa sobrang ganda. Hindi na ako magtataka kung bakit uhaw na uhaw ang mga bandidong ito na makuha siya. Isip ni Mateo. Maraming salamat po sir sa pagtulong na ginawa niyo sa akin. Napuno ng pagpapasalamat dito si Justin habang yumuyuko ng husto sa harapan ni Mateo. Mahina namang tumawa si Mateo, at walang emosyong sinabi na, pinatay ko sila, dahil inistorbo nila ako at hindi dahil sa gusto kitang tulungan. Dito na siya muling tumalikod para maglakad paalis. Dito na biglang lumuhod si Justin sa harapan niya para magmakaawa ng buong galang kay Mateo at sabihin, Sir, ako po pala si Justin Quinn. Kunin niyo po sana ako bilang inyong disipulo. Matapos ng mga nangyari, nasiguro na ni Justin sa kanyang sarili ang isang bagay. Tatapak-tapakan ka ng lahat kung wala kang sapat na lakas sa mundong ito. At tuluyan na ring tumatak sa isipan ni Justin ang napakalakas na urang nilabas ni Mateo kanina. Gusto na niyang maging malakas at hindi maapi ng kahit na sino. Gusto mo akong kilalanin bilang iyong master. Naningkit ang mga mata ni Mateo habang tinitingnan ng husto si Justin. At pagkatapos ay nainis itong ngumisi, bago muling tumalikod at umalis. Inisip nito na, kahit na sinong Tom, Dick at Harry ay walang pag-aalinlangan ng sumasamba sa akin, para maging disipulo ko ngayon. Sir, sir! Sigaw ni Justin habang nagmamakaawa ng walang tigil. Pero mukhang hindi siya narinig dito ni Mateo na naglalakad palayo sa inn. Dito na lumapit si Lily para tulungang tumayo si Justin. Bakit ba gustong-gusto mo na maging disipulo niya, Justin? Pinunasan ni Justin ang kaunting dugo sa kanyang mukha at sinabing, wala tayo sa world universe, Lily. Kaya magiging mahirap ang gagawin nating paghahanap kay Daryl kung walang malakas na poprotekta sa iyo. Dito na mabilis na tumayo si Justin para habulin si Mateo, habang humihinga naman ng malalim si Lily bago sundan ang mga ito. Ano na nga ba ang cultivation level ni Mateo? Naglakad siya ng ilang hakbang bago mapansing sinusundan pa rin siya ni Justin, kaya nanalamig na niyang sinabi na, nagawa mo pa rin talaga akong sundan. Hindi ka ba natatakot na baka patayin na lang kita sa inis ko? Dito na sumabog sa paligid ang napakalaking aurang nagmumula kay Mateo. Napatigil si Justin sa paglalakad habang nanginginig dahil wala na siyang magagawa kundi mapalunok at magpakita ng natatakot na mukha. Pero hindi nagtagal ay mabilis pa ring nagbago ang isip ni Justin at sabihing, Sir, isa lang akong walang kwentang tao na nagmamakaawa sa harapan ng isang napakalakas na tao rito sa New World. Kaya siguradong hindi niyo po ako papatayin ng walang dahilan. Kahit na nakapagsalita ng ganito si Justin, natatakot pa rin siya dahil sa wordong pasensya na ipinakita ng deputy head ng incandescent sect na si Mateo sa loob ng inn kanina.
Walang sino man ang makakabasa sa totoong ugali ni Mateo. Dito na nakangiting tumango si Mateo habang sinasabi na, "Oo nga. Wala akong oras para pumatay ng isang tao na kagaya mo, pero may limitasyon pa rin ang pasensya ko." Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Justin habang muling lumuluhod at sinasabing, "Gusto ko po talagang sumunod sa inyo, sir. Gagawin ko po ang lahat para lang tanggapin niyo ako bilang inyong disipulo." Dito na nagpakita ng umaasang mukha si Justin. Kahit na ano? Simangot ni Mateo bago misteryosong ngumiti kay Justin. Hindi naman nagdalawang isip na tumango si Justin habang sinasabi na, "Opo, kahit na ano." Sige. Natahimik si Mateo ng isang sandali, habang napapatingin ang kanyang mga mata kay Lily. "Ibigay mo ang babaeng ito sa akin kung gusto mo talaga na maging disipulo ko." Dito na nangaasar na ngumiti si Mateo. Totoo nga na kasing manyak rin siya ng mga bandidong iyon, nagkaroon lang sila ng pagkakaiba sa mga prinsipyo sa buhay, kaya hindi niya mapipilit ang isang babae sa sumama sa kanya. Kaya mas maigi kung si Justin ang magbibigay nito sa kanya. Naging tensyonado ng husto ang dibdib ni Justin sa mga sinabing iyon ni Mateo, habang hindi makapagsalitang tumitingin at naguguluhan kay Mateo. Naisip niyang naplano na niya ang lahat hanggat magagawa lang na sumangayon sa kanya ni Mateo na maging disipulo nito, gagawin niya ang lahat kahit gaano katindi pa ang pagsubok na ibigay nito sa kanya. Wala na siyang gagawin kundi tiisin ang mga paghihirap na ibibigay nito sa kanya nang nakangiti hanggat magagawa nito siyang palakasin. Pero hindi niya inakala na magiging ganito katindi ang request ni Mateo. Naguguluhan namang nanginig si Lily habang nagbabago ng biglaan ang gumaganda niyang impresyon kay Mateo. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Justin habang dahan-dahang sinasabi na, "Nakahanda po akong gawin ang lahat maliban sa bagay na ito." Naantig naman si Lily sa naging trato sa kanya ni Justin. "Haha!" Hindi naman maiwasang matawa ni Mateo habang dahan-dahang sinasabi na, "Dude, sinabi mo kanina na nakahanda kang gawin ang lahat para lang maging isa kong disipulo pero hindi mo man lang nagawang sumangayon sa simple kong request. Paano ka lalakas niyan? Dapat lang na malaman mo na ang pinakamalakas na mga nilalang ay ang pinakamalungkot din sa buong mundo. At ang mga taong hindi kayang isantabi ang kanilang mga emosyon ay hindi kailanman magiging malakas, paano pa kaya ang pagiging disipulo ko?" Tumawa rito si Mateo. "Oo, inisip ko kanina na tumanggap ng isang disipulo, pero kinakailangan ng disipulo kong iyon na maglibot sa mundo ng martial arts, at maging walang kapantay. Gusto kong isuko ng disipulo ko ang lahat ng mayroon siya. Sa pagpapakawala sa babaeng ito ka lang magiging walang kapantay. Hindi mo ito magawa pero nagmamakaawa ka pa rin sa akin na tanggapin ka bilang aking disipulo. Impossible." Ngiti ni Mateo bago umalis. Nagsara ng husto ang mga kamao ni Justin habang tumitingin sa kanyang likuran. Hindi niya matanggap na napalampas niya ang pagkakataong ito para maging malakas. Dito na siya dahan-dahang nilapitan ni Lily at seryosong sinabi na, "Maraming salamat, Justin." Naantig si Lily mula noong masaksihan niya ang paggapang ng bugbog saradong si Justin sa ilalim ng bandido, nakasisiguro si Lily na tuluyan na itong tatatak sa kanyang isipan. Dahan-dahan namang tumayo si Justin at nakangiting sumagot ng, "Huwag kang magpasalamat sa akin, Lily, dahil ikaw ang pinakaimportanteng tao sa puso ko." Nadala naman dito ng husto si Lily. Nilapitan niya si Justin at hinawakan ang kamay nito habang sinasabi na, "Napakaganda talaga ng naging trato mo sa akin. Halika na." Natuwa ng husto si Justin nang hawakan ng kanyang diyosa ang kanyang kamay. Napakasarap talaga nito sa pakiramdam. Naramdaman niya na para ba siyang naka-steroids at pinong-puno ng enerhiya. Kinagabihan ay nakarating sila sa isang bayan at ayon sa mga nakatira rito, tinatawag ang bayan nilang ito bilang Dragonia. Masyadong magulo at matao ang mga kalye ng Dragonia. Abalang-abala ang mga tindahan dito sa dami ng kanilang mga customers, ibang-iba ito kaysa sa mga maliliit na bayan na kanilang nadaanan papunta rito. Mabilis na nagtanong si Justin sa kanilang nakasalubong at nalaman na 100 kilometro na lang ang layo ng palasyo sa kanila. Nang marinig ito ay agad na natuwa ng husto si Lily dahil agad niyang naisip na malapit na niyang makita si Daryl. Kinagabihan ay pareho silang nakakita ng isang maliit na inn. Dito na tinawag ni Lily si Justin matapos mag-check-in sa magkahiwalay na kwarto. Nakangiti namang tumayo si Justin sa pintuan ng kwarto ni Lily para magtanong ng, "Ano ang problema, Lily?"
Nakakaramdam pa rin siya ng sweetness at kilig sa paghawak ni Lily sa kanyang kamay kanina. Napakagat sa kanyang labi si Lily habang dahan-dahang sinasabi na, "Maraming salamat sa pagprotekta mo sa akin papunta sa lugar na ito, Justin. Iniisip ko na baka pwede na tayong maghiwalay bukas, dahil masyado na rin namang marami ang tao sa matitibay na mga daanan dito sa Dragonia, kaya maituturing ko na itong ligtas para sa akin. Naging mahirap na rin para sa iyo ang pagprotekta mo sa akin, pero ayaw na kitang guluhin pa. Natatakot din ako na baka iba ang isipin sa atin ni Daryl." "Ano?" Agad na nanigas ang ngiti sa mukha ni Justin habang iniisip na baka mali lang siya nang narinig habang nag-aalalang tumitingin kay Lily. "Gusto mo nang humiwalay sa akin, Lily?" Naramdaman niya na parang may isang bagay na nagpapabigat sa kanyang dibdib habang itinatanong ang bagay na ito. Naglakad siya papunta sa lugar na ito kasama ni Lily kaya nasanay na siyang makita at alagaan ito araw-araw. Hindi niya naman naisip na humiwalay rito. "Justin, alam kong maganda ang naging trato mo sa akin, pero isa lang talaga ang lalaki sa aking buhay at iyon ay walang iba kundi si Daryl. Hindi lang talaga tayo itinadhana sa isa't isa," mahinang sinabi ni Lily na nakakagat sa kanyang labi. Naramdaman ni Justin ang pagblangko ng kanyang isipan, habang nauubos ang enerhiya sa kanyang katawan, nadismaya siya rito, pero pinilit pa rin niyang ngumiti habang sinasabi na, "Sige, best wishes sa inyo ni Daryl. Hi! Hindi na kita susundan mula bukas." Naramdaman ni Lily ang pagkadismaya ni Justin habang napapakagat siya sa labi, dito na niya binigyan si Justin ng isang magaan at maiksing yakap. At pagkatapos ay ngumiti si Lily at sinabing, "Kung ganoon, sige na. Good night." Dito na isinara ni Lily ang pinto. "Good night," sagot ng may mapait sa pusong si Justin. Pero hindi siya bumalik sa kanyang kwarto, at sa halip ay umiiyak na tumalikod para umalis sa inn. Umiyak ng abot langit si Justin sa mga sandaling ito sa labas ng inn para mailabas ang naipong sakit sa kanyang dibdib. Nadismaya siya ng husto at hindi na rin niya malaman kung ano ang kanyang iisipin dahil naririto siya para protektahan si Lily at tulungan itong hanapin si Daryl. Kung ganoon ay bakit hindi pa rin siya natutuwa rito? Tinanggap niya ang pinakamatinding kahihiyan sa buong niyang buhay sa paglalakbay na ito para lang makatanggap ng salamat mula sa kanyang Diyosa. Worth it ba ito? Worth it ba ang lahat ng kanyang ginawa? Nasisirang tawa ni Justin habang naglalakad sa mga kalye. Hindi niya alam kung gaano kalayo na siyang naglakakad hanggang sa makarinig siya ng tunog ng yapak sa kanyang likuran. Lumingon siya rito at nagulat sa kanyang nakita. Dito niya nakita ang tahimik na nakatayong si Mateo Hanson sa kanyang likuran. Bahagyang ngumiti si Mateo habang sinasabi na, "Inilagay mo sa pinakamataas na posisyon sa iyong buhay ang iyong Diyosa na umabot sa punto na kung saan mas naging mahalaga pa siya sa iyo kaysa sa iyong buhay, pero wala itong ginawa kundi ituring ka bilang isang hindi ka ano-anong tao sa kanyang puso." Napaka-estupido talaga ng mga emosyon. Sa pamamagitan lang ng paglakas ka magiging malaya. Haha! Nagulat si Justin sa mga binanggit ni Mateo, habang tumutulo pa rin ang luha sa kanyang mga mata. "Sir." Ngit-ngit ni Justin sa kanyang ngipin, habang humahakbang ng isang beses paabante. "Sir, nag-isip-isip na po ako, handa na po akong ibigay ang inyong request." Nang dahil kay Lily ay nagawa siyang ihian ng isang grupo ng mga magnanakaw. Nang dahil kay Lily ay nagawa niyang gumapang sa ilalim ng isang bandido. Nang dahil sa kanya ay nagawang dumaan ni Justin sa iba't ibang uri ng kahihiyan. Pero sa huli ay nagawa pa ring itutok ni Lily ang kanyang mga mata kay Daryl. "Bakit? Buwisit na yan, bakit?" Nang marinig ang mga sinabing ito ni Justin, ngumiti lang si Mateo, at walang sinabi na kahit ano. Sa loob ng kanyang kwarto sa inn, umupo si Lily sa tabi ng kanyang kama habang makikita ang pag-asa sa kanyang mukha matapos malamang malapit na siyang makarating sa palasyo na magbibigay sa kanya ng malaking pagkakataon na makita ang kanyang asawa. "Hubby, siguradong hindi mo aasahan na magpupunta ako rito para hanapin ka." Knock, knock. Nang bigla siyang makarinig ng mga katok sa pinto. "Sino yan?" Dahan-dahang tumayo si Lily at nagtanong. Sumagot naman si Justin na nasa kabilang bahagi ng pintuan, "Ako ito, Lily. Mayroon akong gustong sabihin sa'yo bago tayo maghiwalay bukas." Natural lang na hindi maghinala rito si Lily dahil kalmado siyang kinausap ni Justin.
Dito na siya naglakad para buksan ang pinto. Agad na sumugod si Justin papasok at sinutok ang acupoint ni Lily nang buksan nito ang pinto. Hindi ito inakala ng nanginginig na si Lily, pero hindi na siya makagalaw ng kahit kaunti sa mga sandaling ito. Dito na siya galit na sumagot ng, "Justin, ikaw, ano ang ginagawa mo? Pakawalan mo na ako." Hindi naman sumagot dito si Justin at muling sinuntok si Lily para mawalan ito ng malay bago ito buhatin papunta sa katabi nitong kwarto. Dito na niya itinulak pabukas ang pinto ng kwartong yon. "Dinala ko na po siya rito, Master," mahinang sinabi ni Justin. Mayroong isang malaking tub sa gitna ng room na balot ng mainit na tubig at mga rose petal sa paligid. Kasalukuyang nag-enjoy sa pagligo si Mateo sa bathtub sa mga sandaling ito. "Magaling aking disipulo." Dahan-dahang minulat ni Mateo ang kanyang mga mata, ngumiti ito at tumuro kay Lily. "Ilagay mo na siya rito." "Opo." Tango ni Justin habang hinuhubaran nito si Lily at nilalagay sa bathtub. Splash! Dito na nababad ng tubig sa bathtub ang katawan ni Lily. "Mauuna na po ako." Huminga ng malalim si Justin bago umalis ng tahimik at isara ang pinto papasok sa kwarto. Nang makaalis ay ngumiti naman si Mateo habang ina-appreciate ang ganda ni Lily. "Oh ganda, hindi kita pinilit dito. Si Justin ang nagbigay sa'yo sa akin." Sa loob ng isang iglap ay tumawa na parang isang demonyo si Mateo habang nilalapitan si Lily. Tumawa siyang muli bago yakapin ang baiwang ni Lily. Sumandal naman sa pader si Justin nang isara niya ang pinto habang nakakaramdam ng matinding sakit sa kanyang puso. "Patawarin mo ako, Lily. Hindi ko gustong mangyari ang mga bagay na ito, pero matapos ng mga nagawa ko sa iyo ay wala pa rin akong natanggap na kahit ano. Hindi ko man lang naranasan ang sarap ng iyong pagmamahal. Napaka-unfair. Hindi ko ito matanggap. Nasa kamay ka na ngayon ng aking master, na siyang deputy head ng incandescent sect. Sigurado ako na mas bagay kayong dalawa sa isa't isa." Tumakbo si Justin palabas ng inn sa sobrang hinanakit at agad na nakarating sa isang bar. "Bigyan niyo ako ng alak." Sigaw niya sa mayari ng may kasamang hinanakit dahil hindi na niya ito matiis pa. Nasaktan siya ng husto habang naiisip ang ginagawang pagsasamantala ni Mateo kay Lily. Sa bagay, ilang taon niya rin itong naging diyosa. Lumaklak si Justin ng napakaraming alak dahil sa pamamagitan lang ng pagkalasing niya makakalimutan ang kanyang mga problema. Sa loob ng isang kwarto sa inn. Nang magkaroon ng malay si Lily at ma-realize na nasa loob siya ng tub, tumitig siya kay Mateo habang humihiling na mapatay ito. Ikaw. Nawala na sa kanyang sarili si Lily matapos hindi makapaniwala na hindi na siya puro. Isa itong bangungot. Siguradong isa itong bangungot. Sinuot ni Mateo ang kanyang mga damit habang nilalapitan si Lily at nakangiting sinabi na, "Magandang binibini, dapat lang na matuwa ka ngayong ikaw na ang babae ko. Bakit ka umiiyak?" Siya ang deputy head ng incandescent sect, isang respetadong tao. Siguradong irerespeto rin si Lily ng lahat matapos niyang maging babae nito. Hindi maitatanggi ni Mateo na sa dami ng mga babaeng nakilala niya, tanging ang kaharap lang niya na si Lily ang tunay na perpektong babae na walang kahit na anong kapintasan, mapaitsura man nito o katawan. Napakaganda talaga ng isang ito. Ikaw. Isa kang halimaw. Isang halimaw. Napuno ng luha ang mga mata ng galit na si Lily. Bakit? Bakit ba napakahirap ng buhay niya? Makakapunta na siya sa palasyo para makitang muli ang kanyang asawa. Kaya bakit siya nagawang paglaruan ng tadhana? Tumawa naman dito si Mateo na nagsabing, "Nagkakamali ka ata, ganda. Si Justin ang mismong nagbigay sa'yo dito sa akin." Haha! Namula ang mga mata ni Lily at hindi nagsalita ng napakatagal na panahon. Dito na naglakad si Mateo papunta kay Lily. Tiningnan niya si Lily na nasa loob ng bathtub at ngumiti bago sabihing, "Huwag ka nang malungkot. Hindi pa ako nang mamahal ng ganito sa buong buhay ko. Isa talaga itong uri ng love at first sight. Alagaan at mamahalin kita. Halika, lumalamig na ang tubig. Tutulungan na kitang tumayo nang hindi ka sipunin." Dito na itinaas ni Mateo ang kanyang mga braso. Galit namang iniling ni Lily ang kanyang ulo at namumuhing tumingin kay Mateo bago pa man siya mahawakan nito. Dito na siya sumigaw ng, "Huwag mo akong hawakan. Lumayo ka.
Lumayo ka sa akin. Dito na tumuro si Lily kay Mateo at sinabing, pinagsamantalahan mo ako. Hinding-hindi ito mapapalampas ng asawa ko. Papatayin ka niya. Sigurado akong papatayin ka niya. Haha! Malakas namang tumawa si Mateo at nagtanong ng, sino ang asawa mo? Sino ba siya sa tingin niya? Iniisip mo bang ganoon nakatindi ang iyong asawa? Hayaan mong sabihin ko as ayo na mayroon akong suporta mula sa ilang daang libong mga disipulo ng incandescent sect. Haha! Ikaw, napakagat na lang sa kanyang labi si Lily at hindi na nagsalita ng kahit na ano. Mas tumitindi ang kalungkutan na kanyang nararamdaman habang mas tumatagal ang kanyang pag-iisip. Tumulo ng husto ang mga luha ni Lily habang sumisigaw kay Mateo ng, umalis ka na. Ayawan akita ng maikita. Umalis ka na. Slap! Itinaas ni Mateo ang kanyang kamay at sinampal si Lily bago pa man ito matapos sa kanyang pagsasalita. Sumigaw naman ng husto ang nagsasaktang si Lily habang makikita ang isang kulay pulang marka ng kamay sa kanyang mukha. Wala kang kwentang hayop ka. Alam mo ba kung gaano karaming babae ang gusto akong makasama? Pero nagawa mo pa ring mag-iyak dyan at magreklamo. Singha ni Mateo. Mamamatay ka na. Namula ang mga mata ni Lily habang nagiging mga luha ang hinanakit na kanyang nararamdaman. Wala ka talagang kwenta. Dito na naubos ang pasensya ni Mateo, hindi na naging pantay ang turing niya kay Lily habang sinasampal pa niya ito ng ilang beses. Slap! Slap! Narinig sa paligid ang malakas at malutong na tunog ng mga sampal ni Mateo. Sa kabilang banda ng Great East Hibiscus City. Kasalukuyang natutulog sina Daryl at Jewel sa loob ng isang inn nang marinig nila ang tunog ng mga gong at drum na nagmumula sa labas. Agad na nagising si Daryl at nagpagulong-gulong sa sahig bago takpan ng kumot ang kanyang sarili habang naririnig ang komosyon sa labas. Dahil natutulog sa iisang kwarto sina Daryl at Jewel, si Jewel syempre ang matutulog sa kama habang si Daryl naman ang matutulog sa sahig. Bakit ba napakaingay sa labas? Tanong ni Jewel bago agad na magpunta sa bintana para tumingin sa labas. Daryl, halika rito dali. Dito na biglang nawala ang antok sa mukha ng bagong gising na si Jewel at naging kasing sabik ng isang maliit na bata. Abalang-abala ang mga kalye sa kanilang ibaba na kasalukuyang puno ng maraming tao. Sumisigaw ang mga tindero at tindera sa magkabilang gilid ng kalye. Ang ilan ay nagbebenta ng candy habang ang iba naman ay nagtitinda ng mga parol. Isa itong napakasiglang eksena. Napakasigla nila ngayon. Halika tingnan natin. Tawa ni Jewel habang hinihila si Daryl pababa. Inaantok pa si Daryl pero wala na siyang nagawa matapos hilahin pababa ni Jewel. Hindi niya na rin naiwasan pang mapatanong sa waiter na una niyang nasalubong sa ibaba, bakit napakasigla sa labas. Ngumiti naman ang waiter at sumagot ng, mukhang hindi kayo taga rito ano. Ngayong araw gaganapin ang Poetry League na nangyayari lang ng isang beses kada 3 taon. Dito na agad ipinalakpak ni Jewel ang kanyang mga kamay. Ngumiti siya kay Daryl at sinabing, oo nga, oo nga, oo nga. Naalala ko na. Nag-organize ang Artemis Sect ng Poetry League kada 3 taon. At ang Poetry League ngayong taon ay gaganapin sa Hibiscus City. Napakaswerte natin. Nagdadala ang Poetry League ng napakaraming tao sa city na pinagdarausan nito. Pwede mo ba akong samahan na magtingin-tingin dito? Mapait namang ngumiti si Daryl habang kinakamot ang inaantok pa niyang mga mata. Sige, tingnan na natin. Sumigaw si Jewel at mabilis na tumakbo palabas ng inn. Napakasigla ng mga kalye sa lugar na ito, napuno ang mga ito ng maraming tao, na para bang nasa lugar na ito na ang halos buong Hibiscus City. Hinawakan ni Jewel ang kamay ni Daryl at naglakad papunta sa direksyon ng mga tao. Siksikan ng mga tao sa kalye matapos mahikayat ng Poetry League ang napakaraming tao na nakatira sa katabing bayan ng Hibiscus na magpunta rito. At ang napakaraming tao na napapunta ng Poetry League ay isang napakalaking oportunidad para sa mga tindero at tindera na kumita ng pera. Naging buhay at makulay ang mga kalye na napuno ng iba't ibang mga stall na nagbenta ng mga pagkain, laruan, at mga lantern. Hindi pa nakaramdam ng ganito katinding saya si Jewel, kaya nagawa nitong huminto sa bawat isang stall.
Habang papunta sina Daryl sa gitna ng maraming tao, mas sumisigla lalo ang paligid dahil sa sabay-sabay na pagsigaw ng mga taong pumunta sa Hibiscus City. Masasarap na mga candy kayo riyan. Matamis at malagkit na mga candy. Naglakad si Daryl habang gumaganda ang kanyang mood mula sa sigla ng mga tao sa kanyang paligid. At pagkatapos maglakad ng halos 1 oras, nakarating na rin sila sa parte ng city na may pinakamaraming tao. Dito na nakita ni Daryl ang nasa 100,000 tao na nasa kanilang paligid. Napakarami ng mga taong ito. Halika't tingnan natin. Hinila ni Jewel si Daryl at pumunta sa gitna ng maraming tao. Makikita sa dulo nito ang isang napakalaking stage. Isang malaking stone tablet ang makikita sa gitna ng stage na sinulatan ng mga salitang, ang Poetry League, pagkilala sa bagong mga kaibigan sa pamamagitan ng poetry. Isang matangkad na babae ang tumayo sa gitna ng stage, habang mayroong hawak na mic sa kanyang kamay. Ngumiti ito at sinabing, kayong lahat. Sino kaya sa inyo ang makakagawa ng pinakamagandang poem sa taong ito? Hinawakan ng husto ni Jewel ang kamay ni Daryl at dahan-dahang sinabi na, isang beses lang ginaganap ang Poetry League, sa bawat 3 tao ng Artemisect. Hinihikayat ng bawat Poetry League ang mga scholar at literati sa buong New World. Nagpupunta sila rito para sumali sa Poetry League, at ang sinumang mananalo ay makatanggap ng titulo na Gifted Hibiscus Scholar. Ang Gifted Hibiscus Scholar. Hindi na iwasang matawa rito ni Daryl. Ano namang silbi ng titulong ito? Iniling ni Jewel ang kanyang ulo at sinabing, wala akong ideya kung ano ang kasama sa titulong iyon, pero sinasabi nila na prestihiyoso raw ito. Sinabi ng magandang babae na nasa stage gamit ang hawak niyang mic na, ladies and gentlemen, ako nga pala si Penny at ako ang magiging host ng Poetry League ngayong tao. Magbibigay na ako ngayon ng isang tema na pagbabasehan ng lahat sa paggawa ng kanilang mga poem. At ang sinumang makagawa ng pinakamagandang poem ay makakatanggap ng titulong Gifted Hibiscus Scholar. Dapat niyong malaman na ang titulong ito ay ang pinakamataas na parangal na matatanggap ng mga scholar at literati sa buong New World. Tumingin si Penny sa kanilang paligid at sinabing, nasa gitna na tayo ngayon ng taglagas kaya ang magiging tema ng Poetry League ngayong taon ay tungkol sa taglagas. Ang sinumang makakagawa ng pinakamagandang poem ang tatanghaling panalo. Mayroon na akong poem. Isang mataba at middle-aged na lalaki ang nagpakita mula sa maraming tao at naglakad papunta sa stage. Dito na tumingin sa kanya ang lahat habang nagpapakita ng pagkasorpresa sa kanilang mga mukha. Kaanunsyo pa lang ng DEM ngayong taon, kaya paano niya nagawang bumuo ng poem ng ganoon kabilis? Na-curious dito ang lahat kaya gusto na nilang maring ang naisip nitong poem. Nasorpresa rin ang nasa stage na si Penny bago ngumiti ng bahagya at sabihin, sige, ibahagi mo na sa amin ang nabuo mong poem. Tumango naman dito ang matabang lalaki. Nanahimik siya ng isang sandali bago dahan-dahang tumingin sa kanyang paligid at magsimulang ibahagi ang kanyang poem. Umiinom sa ilalim ng gabi ng taglagas. Nararamdaman ang napipintong pagsuka sa pagsapit ng bukas. Kahit na nairita at naiinip. Nagawa ko pa ring mag-isip. Nang matapos siya sa pagre-reset, agad itong nababahalang nagtanong kay Penny ng, may kahulugan naman ang poem na ginawa ko, magandang Penny, hindi ba? May pag-asa kaya ito na maging champion ngayong taon? Sa mga sinabi nito, hindi na naiwasang pang madura ni Jewel ang candy sa kanyang bibig bago nakangiting sabihin na, haha. Nakuha ng poem na ginawa ng lalaking ito ang interes ko. Nagawa niya ring magpatawa. Haha! Sa mga sandali ring ito tumawa ng malakas ang mga tao sa paligid. Haha! Mamamatay na ata ako kakatawa. Ang pangit ng ginawa niyang poem, haha! Gusto niyang manalo. Mukhang may hungover pa nga siya ngayon. Tinikom naman ng nasa stage na si Penny ang kanyang bibig at ngumiti bago sabihin sa matabang lalaki na, Sir, umuwi na po muna kayo para magpatanggal ng kalasingan. Kasabay nito ang pag-akyat ng dalawang mga maskuladong lalaki sa stage para sipain ang lalaki paalis dito. Hindi biro ang Poetry League na ito. At siguradong gagawa ang lalaking ito ng gulo sa sandaling hindi ito manalo. Ni hindi man lang papasok sa joke ang dalawang verse na kanyang ginawa kanina. Pagkatapos nito ay wala nang kahit na sino ang basta-bastang umakyat sa stage. Pagkatapos ng ilang minuto, isang middle-aged na lalaking nakasuot ng mahabang robe ang naglakad papunta sa stage.
Nagmukha itong isang literated dahil sa suot nito na gintong spectacle. Hindi ba yan si Roman Newmont? Oo. Ang scholar ng Hibiscus City. Napakatalentado talaga nito. Roman. Hindi maitago ng ilang kababaihan ang kanilang pagkasabik habang tinatakpan ang kanilang mga bibig at sumisigaw. Si Roman ay isang residente ng Hibiscus City na may kilalang husay sa larangan ng poetry. Tiningnan ni Penny si Roman bago dahan-dahang sabihin na, "Sir, simulan niyo na po ang pagre-recite sa ginawa niyong poem." Tango ni Roman. Dito na niya kinuha ang mikropono at naglakad ng 2 beses papunta sa harapan ng stage bago simulan ang pagre-recite sa kanyang poem. Dala ng taglagas ang malamig na hangin ng taglamig. 3 bahagi na siyang nakakapagpanginig. 7 bahagi namang pag-inom sa ilalim ng buwan. Huwag kang matuwa dahil sa mga puyat na gabing walang katapusan. Wow! Napapigil ng hininga at muling sumigaw ang mga tao sa paligid. Napakaganda ng poem na ito. Napakaganda talaga ng poem na ito. Nagawa niyang bumuo ng isang napakagandang poem sa loob lang ng 15 minuto. Masyado na talagang malalim ang background at pangit-nindi ni Roman sa larangan ng literature. Ngumiti naman si Roman habang nakakatanggap ng palakpakan sa mga tao sa paligid. Dito na niya kinuha ang mikropono at nagdeklara ng, "Ako ang mananalo ngayong taon. Mapapasa akin na ang titulong Gifted Hibiscus Scholar. Hinihikayat ko ang sinumang nakakaramdam ng unfair ang aking mga sinabi na tapatan ang poem na aking ginawa." Sa mga sandaling ito, tumingin ang mga tao sa isa't isa dahil walang kahit na sino sa kanila ang nagpunta sa stage. Walang kahit na anong problema sa ginawang poem ni Roman. Kaya walang sinuman ang nagpunta sa stage para lang mapahiya sa harap ng maraming tao. Daryl. Hila ni Jewel sa braso ni Daryl. Subukan mo rin ito. Noong una ay natalo ni Daryl ang sect master ng Artemis sect sa poetry kaya umaasa si Jewel na maipapakita ni Daryl ang kanyang talent sa Poetry League na ginaganap ngayong taon. Ayaw sanang magpunta ni Daryl pero wala rin siyang nagawa matapos makita ang umaasang mga mata ni Jewel. Sige. Dito na sumiksik si Daryl sa maraming tao at naglakad papunta sa stage. Iho, ano ang ginagawa mo sa stage? Isa itong Poetry League, kaya huwag ka nang gumawa ng gulo rito. Dito na naiiritang tiningnan ni Penny si Daryl habang nagsasalita. Ang pangit ng taong ito na nagsusuot din ng kakaibang mga damit. Mukhang isa itong extra sa set ng isang pelikula na sinoshoot dito sa Hibiscus City na gustong sumubok at gumawa ng gulo rito sa stage. Isip ni Penny. Natigilan ng isang sandali si Daryl bago agad nang umiti at sabihin. Hindi po ako gagawa ng kahit na anong gulo rito, gusto ko lang po i-recite ang ginawa kong poem. Hindi rin po ako kapatid ng kahit na sinong dumalo rito ngayon. At ang pangalan ko po ay Daryl Darby. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.